Sa wakas ay lumabas si Goku mula sa kaharian ng kawalan at naging isang anghel, salamat sa kapangyarihan ni Alicia na nagsakripisyo ng kanyang sarili para sa kanya. Ang kanyang banal na liwanag ay nagpasiklab sa lahat ng universe. Ngunit sa sandaling siya ay lumitaw, lahat ng mga anghel ay pumaligid sa kanya. Sa ilalim ng utos ng Grand Priest upang pigilan siyang makialam. Samantala, ang mga God of Destruction ay naghahanda upang lipulin ang planetang Earth. Ngunit ang liwanag ni Goku ay nagdulot ng takot sa kanilang mga puso. Ang tanawin ay kahanga-hanga. Mahigit 100 anghel ang nakatayo sa isang walang katapusang kalangitan ng ningning. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Goku na nakatayong mag-isa sa harap nila ng may hindi kapani-paniwalang kahinahunan. Ang kanilang mga tingin ng puot ay may halong malinaw na pagkamangha. Isang anghel ang bumulong sa kanyang sarili. Ang enerhiya niya, iba. Hindi ito tao o kahit anghel. Ang kanyang mismong kakanyahan ay ganap na nagbago. Bumulong ang isa pa sa gulat. Ang simbolo sa kanyang noo. Hindi ito galing sa ating mundo ni sa antas ng isang anghel. Saan niya nakuha ang anyong iyon? Isang anghel ang humakbang pasulong mula sa unang hanay, mas matapang kaysa sa iba, isa sa pinakamalakas sa pagtitipong iyon. Nagsalita siya sa isang dumadagundong na boses. Winasak mo ang kawalan na nilikha ng aming ama milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Ginising mo ang kaguluhan. Ikaw na lumampas sa iyong mga hangganan. Ang iyong kaparusahan ay magiging katapusan ng iyong buhay. Ngunit ngumiti si Goku ng mahinahon, pagkatapos ay sinabi sa isang boses na tumagos sa lahat ng kanilang mga puso. Ang tiwaling kaayusan na inyong binuo ay magtatapos na. Nakita ko ang inyong kasaysayan. Nakita ko kung paano sinimulan ng Grand Priest ang kanyang landas gamit ang dugo, hindi ang liwanag. Dati akong naniniwala na ang awa ay maaaring magpagaling. Ngunit tila ang mundong ito ay nakakaintindi lamang ng paghatol. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at nagpatuloy ng may determinasyon. Kalimutan ng pusong dating kilala mo, wala akong patatawarin sa inyo. Ang aking pakikipagtuo sa iyo at sa iyong hangal na ama ay magsisimula na ngayon. Bago natin ipagpatuloy, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na videong ating ipalalabas. Ang kanyang mga salita ay yumanig sa mismong tela ng kalawakan. Ang nangungunang anghel ay umungol sa galit, itinaas ang kanyang tungkod at sumigaw. Kung gayon, simulan na ang katapusan. Ikaw na damumi sa banal na kaayusan. Binigyan ako ng Grand Priest ng kalayaang lumaban. Nagsimulang magtipon ng celestial energy sa dulo ng kanyang tungkod, ang liwanag nito ay tumatagos sa mga universe. Habang itinaas ng ibang mga anghel ang sa kanila bilang paghahanda sa labanan. Sa sandaling iyon ng hindi matiis na tensyon, isang kislap ng liwanag na parang isang bumabagsak na bituin ang sumilay sa pagitan nila. At biglang, tumayo si Vados sa harap ni Goku, ang kanyang kamay ay nakaunat ng may hindi matitinag na determinasyon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Tumigil kayo. Kung hindi nyo maintindihan kung sino siya, tingnan nyo ang kwintas na suot niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kwintas na nakasabit sa dibdib ni Goku, at nanginginig ang kanyang katawan. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi habang bumubulong. Hindi maaari. Iyan ang kwintas ng ating ina. Ang aking ina, ang nagpalaki sa inyong lahat. Isang ganap na katahimikan ang kumalat sa hanay ng mga anghel. Lahat ng mata ay nakatuon kay Vados, nakatayo pa rin sa harap ni Goku, nahihirapang huminga. Pagkatapos ng pagkabigla, itinaas niya ang kanyang ulo at nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan at pagkalito. Noong bata pa ako, gumugol ako ng napakaraming oras kasama ang aking ina. Hindi ko nakalimutan ang kwintas na lagi niyang suot. Hindi ito naalis sa kanyang leeg. Dati niyang sinasabi na ito ay isang paalala ng unang liwanag ng pag-ibig na umiral bago ang pagkakasunod-sunod, bago ang ama mismo. Mahinang bulong-bulungan ang kumalat sa mga anghel. Ang ilang mga mukha ay nagpakita ng pagkalito habang ang iba ay tumalikod na may paghamak. Isang anghel ang napangisi. Talaga bang sinasabi mo ang isang nakaraan na walang kahulugan? Milyon-milyong taon na ang lumipas at ang mga lumang kwentong iyon ay naglaho na parang alikabok sa kalawakan. Muling humakbang ang nangungunang anghel, ang kanyang mga mata ay mas malamig kaysa dati.
Tumabi ka, Vados, o tatapusin kita kasama ang nilalang na ito. Matagal na naming nakalimutan ang sinasabi mo. Walang may pakialam dito. Sa katunayan, matagal na naming pinagmamasdan ang kakaiba mong kilos. Pinaghihinalaan naming may itinatago ka at ngayon ay malinaw na. Itinuro siya ng isa pa ng matalim at sinabing, ipinagtatanggol mo ang Universe 7 para sa isang nakatagong dahilan. Marahil para kay Whis, o dahil sa hangal na damdamin. Pero alamin mo ito, ang ina na tinutukoy mo, hindi namin siya kilala o ninais, at sisiguraduhin naming makakalimutan mo rin siya. Itinaas ng commander ang kanyang tungkod at mabilis na naipon ang banal na enerhiya. Ngunit bago pa man niya mapakawalan ang kanyang pag-atake, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa ingay. Umatras ka, Vados. Ayokong masaktan ka dahil sa akin. Gagawin kong aral ang sandaling ito sa lahat ng nakakalimot sa katotohanan. Humakbang paatras si Vados, may luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, sa itaas sa Celestial Palace. Inihampas ng Grand Priest ang kanyang kamay sa mesa. Nanginig ang buong lugar habang pinupuno ng kanyang malalim at dumadagundong na boses ang bulwagan. Si Vados, pinagtataksilan tayo? Hindi ko inakalang ganito na siya kalala. Pagkatapos ay yumuko siya, kumunot ang kanyang mga kilay. Goku, nalampasan mo na ang bawat kalkulasyon, nalampasan mo na ang bawat inaasahan. Mukhang hindi na ako makapaghihintay pa. Ilalabas ko na ito ngayon kahit hindi pa kumpleto ang oras nito. Ano man ang kapalit, wawakasan nito ang kalokohang ito. Pagbalik sa kapulungan, ang tungkod ng commander ay nagliyab sa nakasisilaw na liwanag at isang napakalaking daluyong ng banal na enerhiya ang sumabog patungo kay Goku. Nilamon ng nagliliwanag ang lahat, hanggang sa wala nang makakita. Nanood ang mga anghel na tiyak na tapos na ito. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo, kasabay ng paglaho ng makinang na alikabok, muling lumitaw ang tanawin at lahat ay natigilan sa gulat. Nakatayo si Goku sa likod ng commander, walang sugat. At nasa kamay niya ang tungkod mismo ng commander. Napabuntong hininga ang mga nasa hanay na sinundan ng mga pautal-utal na bulong. Kailan? Paano niya ito nahawakan? Hindi man lang namin siya naramdamang gumalaw. Nakatayo ang commander na parang naparalisa, nakatitig sa kanyang walang laman na kamay nang may takot. Dahan-dahan siyang tumingala kay Goku na nagsabi sa malamig at kalmadong tono. Nakakaawa. Umaasa kayo sa mga hangal na kagamitang ito para maramdaman ninyong makapangyarihan kayo. Hindi ninyo namamalayan na kung wala ang mga ito, wala kayong halaga. Itinaas ni Goku ang tungkod at walang kahirap-hirap itong dinurog sa kanyang palad. Isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot. Pagkatapos ay binasag ito ng galit na sigaw ng commander. Paano mo nagawang hawakan ang aming sagradong relics? Sumugod siya kay Goku ng napakabilis na tila nahati ang langit. Walang anghel na kumurap. Lahat ng mata ay nakatutok sa sandali ng pagbangga. At pagkatapos ay isang malakas na pagsabog ang bumalot sa lugar. Isang sandali na binulag ng liwanag ang lahat ng paningin. Lahat ay naghintay ng tahimik habang unti-unting nawawala ang usok. Ipinapakita si Goku, nakatayo pa rin sa kanyang kinatatayuan, hindi gumagalaw ngunit malinaw na naguguluhan. Tungkol naman sa commander, wala na siya. Napuno ng pagkabigla ang mga mukha ng mga anghel. Isa ang bumulong ng hindi makapaniwala. Anong nangyari? Hindi man lang niya siya hinawakan. Maging si Goku ay tila nalilito. Napalingon siya sa paligid at napaisip sa sarili. Hindi ko man lang siya inatake, kaya ano ang dahilan kung bakit siya nagkapira-piraso? Biglang ang espasyo sa kanilang paligid ay binahan ng kakaibang nagliliwanag na liwanag. Mas maliwanag, mas matalas kaysa sa anumang nasaksihan nila. Mula sa puso ng kinang na iyon, nagsimulang mabuo ang imahe ng isang nilalang. Isang hindi pamilyar na figura na hindi katulad ng Grand Priest o anumang kapangyarihang anghel. Isang bagay na mas malalim, mas matanda, at mas madilim. Kasabay nito, lumaki ang liwanag hanggang sa ganap na lumitaw ang figura. Ang kanyang mukha ay nahati sa dalawa, kalahati ay nagliliwanag na liwanag, kalahati ay napakasamang anino. Pagkatapos ay nagsalita siya, ang kanyang tono ay malamig at parang teatro. Patawarin mo ako kung medyo nagulat kita. Nasisiyahan lang ako sa paggawa ng mga engrandeng entrance na karapat-dapat sa aking presensya.
Ang alingaw ng kanyang mga salita ay sumira sa balanse ng kaharian. Ang mga mukha ng mga anghel ay nabalot ng gulat at pagkasuklam sa kanyang kapangahasan. Habang tahimik na nakatayo si Goku, natigilan. Mayroong isang bagay na hindi ka panipaniwalang kakaiba sa nilalang na ito, isang puwersang hindi niya kailanman naranasan. Samantala, sa larangan ng digmaan sa daigdig, ang mga God of Destruction ay nanigas, nakatitig sa takot at galit sa kanilang nasaksihan. Si Gohan at ang kanyang pamilya ay nakatayo sa pagkamangha hanggang sa isang matigas na boses ang pumutol sa katahimikan. Manatiling nakatutok. Huwag hayaang makagambala sa inyo ang katawa-tawang palabas na ito. Si Champay yon, ang kanyang utos ay matalas at malakas. Nabawi ng mga Diyos ang kanilang kahinahunan at umungol ng sabay-sabay habang ang kanilang mapanirang enerhiya ay sumiklab at nagsama-sama. Ito ang kanilang pagkakataon upang lipulin ang planeta bago bumalik ang balanse. Sa kabila ng sakit at pagkapagod, kinuyom ni Gohan ang kanyang kamao, ang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Ano man ang mangyari, hindi ko kayo hahayaan. Hindi ko bibiguin ang aking pangako. Sa kabilang panig, ang misteryosong estranghero ay nakatayong hindi gumagalaw. Ang bawat tingin ay nakatuon sa kanya. Nakaramdam si Goku ng kakaibang pagkabalisa nang sandaling tumingin siya sa kanya. Kamukha niya si Vegeta, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi tao o anghel. Umalingaw-ngaw ang mga bulungan sa hanay ng mga anghel, bawat isa ay sinusubukang unawain ang kahulugan ng bagong nilalang na ito. Pagkatapos ay dumating ang sagot mula mismo sa estranghero. Ang kanyang mga salita ay personal na nakatuon kay Goku. Ako ay dumating para sa iyo ng mag-isa, Goku. Natigilan ang lahat. Tumahimik na parang libingan. Lalong lumalim ang kalituhan sa mukha ni Goku. Hindi niya kilala ang nilalang na ito, ni kung bakit tila konektado siya sa kanya. Ngunit si Vados, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang nakatagong takot. Bumulong siya sa sarili sa kalungkutan. Si Ama. Binilisan niya ang hakbang na ito. Ginising niya ang sinaunang maharlikang espiritu na nangangahulugang sa wakas ay nagpasya na siyang sirain ang universe na ito. Ito ang pinakamasamang sandata na napili niyang gamitin. Wala nang pagbabalik. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nahulog ang mga mata ng nanghihimasok sa kwintas na nakasabit sa dibdib ni Goku. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon na parang may isang sinaunang bagay na gumalaw sa loob niya, isang bagay na ipinagbabawal na tandaan. Nagsalita siya ng may malamig na kakaiba. Saan mo nakuha ang kwintas na iyan? Napangisi si Goku ng may paghamak, sinusubukang magpakita ng kawalang bahala. May utang ba akong paliwanag sa'yo kung bakit ka sumulpot? Sino ka para magtanong? Sumagot ang estranghero. Wala akong oras para sa mga bugtong. Isang layunin ang pinuntahan ko. Ikaw, Goku? May kumpiyansang tanong ni Goku. Kung gayon, sabihin mo sa akin agad. Saang panig ka naninindigan? Malapit ko ng parusahan ang lahat ng nandito. Sumagot ang estranghero ng walang kahit kaunting pagkamakatao. Walang panig, walang prinsipyo. Wala sa mga pinapahalagahan mo ang mahalaga sa akin. Pumunta lang ako para patayin si Goku. Wala akong gusto na kapangyarihan, walang baluti, walang alyansa sa inyong mga nabubulok na anghel. Ngunit bago ang lahat, simulan natin ang ating laban gamit ang kwintas na iyan. Sumalakay ang estranghero ng may bilis na lampas sa katwiran, gumuho ang distansya na parang isang kislap ng nakamamatay na liwanag. Nayanig ang mundo nang sumabog ang isang nakasisilaw na pagsabog. Naglaho si Goku na parang nabura sa pag-iral. Ngunit ngumiti lamang ang estranghero na parang ninanamnam ang kilig. Ang kasiyahan ng labanan ay magiging dalisay sa iyo, Goku. Mahilig ako sa mga sorpresa, at maghihintay ako.